Hello guys, welcome to Simple Mix Tips, and ngayon bibigyan ko kayo ng tips kung paano makakapag-print ng sublimation mug na pare-parehas, yung pantay-pantay yung kulay niya at yung vibrance niya katulad nito. Lalo na kung marami siyang order, halimbawa 98 pieces, tapos isa yung design, makikita niya guys yung pagkakaiba ng kulay kapag hindi natin na uniform ito. So siyempre nag-uumpisa yan sa pag-print ng malinaw na sublimation paper na naka-mirror guys, naka-mirror, and then gugupitin natin yung mga tagiliran para walang magiging smudge o dumi sa ating pag-print sa mug. Kasya ang tatlo guys na tatlong print sa isang mug na yan, sa isang bond paper, sa isang sublimation paper. Kasya yung tatlong design sa isang mug. And then yung ating ito kasi yung ating pang-init na yan guys ay hindi maasahan, yung may timer yan, so hindi maasahan. Lalo na kung ganito kadami guys na ayan nga katulad kanina 98 pieces tapos isa ang design. Kapag hindi pare-parehas, hindi uniform yung magiging kulay at vibrance ng ating print ay mahahala tayo ng customer at siyempre hindi maganda. Ayaw nating mangyari yun. Siyempre gusto natin satisfied yung customer natin. Kaya bibigyan ko kayo ng tips kung paano natin magagawa yun. Katulad nito guys, pare-parehas siya, isang design, marami kasi siya. Kailangan pare-parehas yung kanyang intensity or vibrance or uniform yung kanyang kulay, katulad niya guys. So para magawa yan, ituturo ko sa inyo maya na konti, guys. So yun nga, mag-uumpisa tayo sa pag-print, and then tatlong design, tatlong mug sa isang sublimation paper. And then ang setting natin is 190 degrees Celsius, and hindi natin gagamitin yung timer niya. Gagamit tayo guys, ito ang sikreto, gagamit tayo ng timer na phone. Isa-set natin siya ng 3 minutes guys, 3 minutes para uniform ang ating magiging kulay. 190 o 195 degrees Celsius and then 3 minutes. So ayan guys, makikita natin. Hindi tayo magre-rely dun sa machine kasi hindi siya reliable, pabago-bago kasi yung niya. Kasi di ba may automatic setting yan, hindi siya reliable, paiba guys. So mag-cellphone tayo, 3 minutes, 190 degrees Celsius o 190, kahit 185, depende sa inyo. Basta ang importante, pare-parehas yung tagal ng sublimate natin para uniform ang kanyang kulay. So ginamit ko nga dito, gumamit tayo ng cellphone para may timer tayo na 3 minutes. So ayan guys, makikita natin, buksan natin para makita nyo na uniform at pare-parehas yung kulay niya. Siyempre, kailangan maganda din yung printer natin, hindi walang barado. So ayan guys, vibrant na vibrant yung kulay niya, and then uniform. Lalo na pagkaganyan na isa lang yung design and then marami siya. Yung 98 pieces tapos isa na design lang. So talagang kapag iba-iba yung intensity ng kulay, hindi uniform yung kulay, at saka yung vibrance niya, hindi maganda siyempre. Makikita ng customer, nakakahiya naman. Ayaw natin mangyari yun. Gusto natin na satisfied sila at gusto din natin na maganda yung trabaho natin. Kaya yun mapapayo ko yun sa inyo guys. Iset nyo ang inyong machine, heat press ng 190 degrees, and then mag-timer kayo 3 minutes. So ganyan ang kalalabasan niya guys. Uniform siya, pare-parehas yung kanyang vibrance, ang kulay niya. Magiging uniform, so kahit pagtabi-tabihin mo siya na marami siya, isang design lang, pare-parehas ang kulay. So maganda guys. So ayan, kita nyo, naka-timer tayo, 3 minutes, hintayin natin guys, no? Pag natapos yan, kasi ano guys, yung timer, hindi siya reliable, paiba-iba. Kaya, so pagka ganyan, kapag maraming ginagawa nyo, i-ready nyo na yung susunod na gagawin para hindi kayo nagmamadali. Habang nakasalang siya, nagdidikit kayo, naka-mirror guys, naka-mirror yung ating basta sublimation, naka-mirror yan guys. Kaya kung masiset nyo yung inyong printer na pang sublimation, iset nyo na ang default niya ay naka-mirror para hindi kayo magkamali. Lagi siya naka-mirror basta sublimation. So
and then habang hinihintay natin yung 3 minutes, inire-ready na natin yung mga kasunod na isasalang. And palalamigin natin bago natin siya ibalik ulit sa box para hindi mabasag at hindi masira yung kulay. Palalamigin muna natin guys. So ayan guys, so, kita niyo yan. 98 pieces yan. So ito tingnan natin, no? At hintayin natin yung 3 minutes. Ayan guys, 3 minutes na uli, kuha na natin yung ating piniprint dito. So habang pangkuha natin, hayaan mo lang tumutunog yung alarm ng stopwatch natin, salang ka, and then pagkasalang mo, saka mo na lang uli siya start, resume ng 3 minutes ulit. Then, ayan, parang maayos yung dire-diretso yung production guys. Habang pag nag-umpisa kayo, painitin yung machine, set sa 100, from 185 to 195 degrees Celsius, and then 3 minutes, and then kapag nakapagsalang ka na ng isa, o habang pinapainit mo, nagugupit ka na ng mga gagawin, nagdidikit ka sa mugs, di sunod-sunod, dire-diretso yung ating trabaho, lalo na kung ganyan na marami, and then gusto nang makuha agad ng customer. So, didiskarte lang tayo guys ng proseso ng ating paggagawa para dire-diretso yung ating paggagawa ng pagka-sublimate ng mugs guys. So nakita nyo naman, uniform yung kanyang kulay. So kahit pagtabi-tabihin mo siya, wala kang makikita na mayroong matingkad, mayroong malamang. So guys, thank you for watching. Sana na natulungan kayo. Please like, share, and subscribe sa ating channel and hit the notification bell para mabigyan ko ng update at sa susunod nating mga upload.